Sa iba pang balita, mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng mga otoridad sa Davao City. Matapos nga ang pagpapasabog sa magkahiwalay na mall, ilang insidente na ng umano'y pananakot ang nirespondehan nila. Makibalita tayo live kay John Paul Seniel ng GMA Davao. John Paul. Mark, naalarma na naman ang Pulisya, Task Force Davao at Explosive Ordnance Division dito sa Davao City dahil sa report tungkol sa mga kaduda-dudang bagay na iniwan sa ilang lugar sa lungsod. Ang otoridad ang isang sweets and pastry shop sa Quirino Street sa lungsod. Ayon sa cashier ng tindahan, isang lalaki na naka-helmet ang nag-iwan ng isang plastic bag na may lamang tila electronic devices. Agad din umanong umalis ang nasabing lalaki sakay ng isang motorsiklong walang plaka. Nasa gibunlot sa iyang baga na siya, day, ibilin sana ako ni Daya, pinaanak niya, tapos dali-dali sa kuha sa game, pila tanan, 40, taxi dayo na siya. Pero nang suriin na ito ng EOD, mga circuit breaker lang pala ang iniwan. Hinala ng mga otoridad, pananakot ang motibo ng lalaki. Kasunod dito, isang plastic bag din ang iniwan sa labas ng isang universidad sa Bolton Street. Agad kinordon ng mga otoridad ang lugar. Gumamit sila ng water disruptor para malaman kung pampasabog nga ba ang laman ng plastic bag. Matapos nito, napag-alaman ng EOD na walang pampasabog sa plastic bag. Isa lang pala itong canister. Matinding pagpapatrolya ang ginagawa ngayon ng mga otoridad sa Davao City kasunod ng magkahiwalay na pagpapasabog sa dalawang sinihan noong isang araw. Kabilang sa mga sinita ang mga kakaiba ang kinikilos, tulad na lang ng isang lalaki nagpakilala bilang sundalo. Sinita siya at inaresto ng Task Force Davao at natuklasang hindi naman siya sundalo. Pero iginiit niyang sundalo siya. Inaresto rin ang isang lalaki nag-bomb joke sa isang mall. Namamasyal daw doon sa isang mall sa JP Laurel Avenue sa Davao City ang lalaki at mga kabarkada niya nang sabihan niya ang gwardya na inspeksyoning mabuti ang bag ng kanyang kasama dahil may laman daw itong pampasabog. Iginiit ng lalaki nagbibiro lang siya. Kasong paglabag sa Presidential Decree 17-27 o Anti-Bomb Joke Law ang haharapin niya. Nagka-bomb threat din sa General Santos City. Ayon sa pulis, naalerto sila nang tumahol ang K9 unit sa tapat ng isang nakaparadang van malapit sa isang transport terminal. Kaya binasag agad ang salamin ng sasakyan pero nalamang hindi bomba kundi bala lang ng baril ang nasa loob. Ayon sa mag-asawang may-ari ng van, iniwan lang nila ito dahil pumunta sila sa Davao City. Mark, ayon sa huling impormasyon na nakalat ng GMA News dito sa Davao ay tukoy na ng otoridad ang dalawang suspect sa nangyaring pagpapasabog sa dalawang sinihan dito sa lungsod. Ito ay sa pamamagitan ng CCTV footage at description ng mga suspect ayon sa pahayag ng mga witness. Kaya naman ay nailikha na ang artist sketch sa dalawa. Ayon naman kay Mayor Rodrigo Duterte, kailangan makipag-ugnayan sa kanila ang dalawang suspect dahil kung hindi, 1 milyong piso ang ipapatong sa kanilang ulo. Mark. Maraming salamat sa iyo, John Paul Seniel ng GMA Davao.